Mga kapatid, pasimulan natin ang ating madalang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kawan kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kawan kami. Nakaluglo ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kawan kami. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan, pinangangatawanan ng manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandang loob kami na may makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Nakita ng Panginoon na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti. Kaya't ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Sinabi niya, "Lilipunin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipunin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito?" Sa mga nilalang niya'y si Noe lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Noe, "Pumasok kayong mag-anak sa daong. Sa lahat ng tao'y ikaw lamang ang karapat-dapat sa akin. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis at 1 pares naman sa di malinis. 7 pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang ang bawat uri ng ibon at hayop ay maligtas. Sa gayoy, daraming muli ang mga ito. Pagkaraan ng 1 linggo, pauulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig." At ginawa nga ni Noe ang bawat iniutos ng Panginoon. Pagkaraan ng 1 linggo, bumahanga sa daigdig ang salita ng Diyos. Salmong tugunan, ang ating pong itutugon, basbas ng kapayapaan sa bayan ng Puong Mahal. Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakila't marangal ang kanyang ngalan. Ang puon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Puong Mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang puon, tinig niya'y ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Puong Mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog na malakas. Kaya't mga nasa templo'y sumisigaw na gagalak. Panginooy papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang naghahari sa dagat na kalaliman. Namumuno siya roon bilang hari. Walang hanggan. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Puong Mahal. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan.
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at isa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaya iingat kayo, iilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya't tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakaunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mga mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan naman ninyo ng pagatiatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000. Ilang bakol ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang pagatiatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin niyo naunawaan? Wika niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po, anak. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapahayag sa atin ng ating Panginoon ang kanyang pagbababala doon sa kanyang mga alagad na dapat sila ay maging maingat doon sa lebadura ng mga Pariseo at lebadura nitong si Haring Herodes. Kaya nga po mga kapatid, akala ng mga alagad, pinariringgan sila ng ating Panginoon sapagat wala silang daladalang tinapay. Kaya hindi nila maubos maisip kung ano ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Kaya natanim lamang sa kanilang isipan, wala tayong lebadura. Kaya nga po, magpakakaingat sa lebadura sapagat yung lebadura ginagamit sa paggawa ng tinapay. Kaya akala nila, pinariringgan sila ng ating Panginoon. Subalit mga kapatid, mas malalim doon ang nais ipahatid ng ating Panginoon. Hindi lamang ukol sa tinapay, kundi ang sinasabi ng ating Panginoon, pakakaingat sila sa impluensya ng mga Pariseo at kinid ni Haring Herodes. Kaya nga po, ang sabi ng ating Panginoon sa ating mabuting balita, hindi pa ba ninyo nauunawaan? Hindi pa ba abot ng inyong isipan? At muli ay binalik ng ating Panginoon ang eksena sa pagpaparami ng tinapay. Bakit kayo nag-uusap na wala kayong dalang tinapay? Samantalang ang ating Panginoon sa kahit nakakaunti, nakapagpakain siya ng libu-libong mga tao. Kung tutusin nga po, kahit walang tinapay ang ating Panginoon, makagagawa ng anumang bagay para sa mga tao. Kaya nga ang tinutukoy ng ating Panginoon ay hindi lamang basta ukol sa tinapay. Ang tinutukoy ng ating Panginoon ay mas malalim na sila'y dapat magpakaingat doon sa mga gawain ng mga Pariseo at gawain ni Haring Herodes. At ano po yun? Yung mga Pariseo, wala silang pananampalataya halos sa ating Panginoon. Yung mga Pariseo, wala na silang iniisip kundi ang ipahamak ang ating Panginoon. Yung mga Pariseo, wala na silang iniisip kundi ang kanilang sariling karangalan. At hindi naman itong si Haring Herodes, wala na siyang iniisip kundi ang siya ay manatili sa pwesto ng kapangyarihan. Ayaw na niyang bumaba doon sa kanyang pwesto, ayaw na niya na siya mapalitan bilang isang hari. Kaya nga po ang sabi sa atin ng ating Panginoon, kagaya ng sinabi sa kanyang mga alagad, pakakaingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo at ni Haring Herodes. Kasi yung pong lebadura, alam po ninyo, ito po yung pampalsa. Kaya nga po kahit kakaunti lamang, kapag inihalo sa masa, umaalsa ang buong masa. Kaya ganyan-ganyan din po sa atin, kahit na iisa lamang o iilan lamang, pero kapag sila ay maimpluwensya, pati ang buong simbahan, pati ang buong sambayanan ay naaapektuhan. Kaya nga po ang sabi sa atin ng mga matatanda nung araw, yung po bang kapag ikaw ay nagmamartilyo ng pako, dumaplis yung pagmamartilyo mo ng pako. Sa halip na pako ang namartilyo mo, yung dulo ng daliri ang namartilyo mo. Kung tutusin po dulo lang ng daliri yan. Pero bakit kung makaaray ka, gayon na lamang? Hindi naman tinamaan ang paa mo, hindi naman tinamaan ang ulo mo, hindi naman tinamaan ang braso mo,
pero yung sakit, damang-dama ng buong katawan. Kaya nga pong sabi pa na matatanda nung araw, ang sakit ng kalingkingan ay dama ng buong katawan. Kaya kahit anong parte ng ating katawan ang masaktan, buong katawan natin ang nasasaktan. Kaya nga kapag ka po yung isa lamang doon sa ating parte ng katawan, ang tiyak na tamaan, lahat ng ating katawan nadadamay. Kaya nga po ganyan din po sa atin, no? Yung po bang kapag halimbawa, merong isang kasapi ng ating sambayanan, kapag ka gumawa ng issue, kapag gumawa ng ikasisira ng buong sambayanan, kahit nag-iisa o kahit iilan, lahat ay apektado. Kaya nga po ito yung sinasabi ng ating Panginoon, pakakaingat, kasi kahit iilan lamang, maaaring malaki ang magawa na sira o kaya naman ay magawa na mabuti para sa buong sambayanan. Kadalasan nga lamang pagdating sa mga Pariseyo, pagdating kay Hari Herodes, ang iniisip lamang ay ang ikasasama ng ating Panginoon. Kaya sana mga kapatid, kung tayo ay magiging pampaalsaman, maapektuhan natin, maimpluwensya natin yung ating mga kapatid at ang buong sambayanan patungo sa kabutihan, na umalsa yung buong masa patungo sa mabuti, hindi umalsa yung buong masa patungo sa kasamaan, patungo sa pagkakasala. Kaya wala pong pinagkaiba yan, hindi po ba? Yung po bang isa lang ang mag-aya para gumawa ng kalokohan, lahat apektado. Kaya kapag halimbawa yung mister ninyo ay bigla-bigla na lamang tinawag ng kanyang kaibigan, tinawag ni kumpare, at sasabihin ni kumpare, pare, may pupuntahan lang tayo. Tapos nakasama na yung ibang kabarkada, no? At habang meron silang nilalakad, may nakaisip ng isa, maaga pa naman. Ngayon ay meron akong alam na pwedeng puntahan. Na kapag pumunta tayo doon, masisiyahan ang lahat. Bakit? Kasi doon sa pupuntahan natin, kahit hindi mo kakilala, kusa kang kakawayan. At doon sa pupuntahan natin, kahit hindi mo kaano-ano, kusang lalapit at kakandong sa iyo. At doon sa pupuntahan natin, kahit hindi mo asawa, ipagkakaloob niya ang kanyang buong sarili sa iyo. Kaya isipin po ninyo, isa lang yung nagsuggest, nung pinatulan ng lahat, nalason ang isip ng lahat. Kaya kapag ka po ganyan, nagiging pampaalsa yung tao na ito. Pampalsa sapagat nagiging may impluensya. Subalit, pag-impluensya sa hindi maganda. Kaya tinanong ninyo, no? Napakadali pong marahuyo yung ibang mga tao. Bakit? Kasi ganyan-ganyan po yung tukso. Ganyan-ganyan po yung kasalanan. Bago maging kasalanan, tukso muna. At wala pong tukso na hindi kaakit-akit. Kasi ang lahat ng tukso, palagi mukhang maganda. Anong ibig sabihin ng mukhang maganda? Akala mo sa una maganda, pero sa bandang huli, pangit pala. Kaya kapag halimbawa, binabati ka ng kakilala mo at sinabi sa iyo, good morning sa iyo, mukha kang maganda ngayon. Nakakainis yan. Bakit? Anong ibig sabihin ng mukha kang maganda ngayong araw na ito? Ibig sabihin, ngayong araw na ito, mukha ka lang maganda. Pero sa katunayan, hindi ka talaga maganda. Di ba? Yung po bang parang sinasabi sa atin, good morning sa iyo, parang ang gwapo-gwapo mo. Pag ganyan ang sinabi sa iyo, nakakabwisit yan. Hindi ka talaga gwapo, parang lang, no? Kaya peke yung sinasabi. Kaya ganyan-ganyan din po yung tukso. Parang maganda, parang mabuti. Pero yung pala, hindi naman totoo. Kaya ang tukso, palagi po yan, kaakit-akit. Kaya pansinin po ninyo, yung mga mister halimbawa ninyo, saan ba natutukso yan? Sa maganda. Nakakita na ba kayo ng mister na tukso sa saksakan ng pangit? Wala. Di ba? Yung mga nandito na mga misis, kapag halimbawa, natutukso ka ba kay kumpare na sobrang pangit? Hindi. Natutukso ka kasi, ay, ang gwapo ni kumpare. Di ba? Yung mga mister, natutukso doon sa ibang babae. Bakit? Kasi pag nagpunta ka sa nightclub,
hindi mo naman kaano-ano, kusa kang kakawayan. Samantalang yung misis mo, matagal nang nagsasama kayo. Nung una, nang sweet-sweet sa iyo. Pero ngayon, kapag umuwi ka, sa halip na kawayan ka, nakapamewang sa may pintuan, dumarating ka pa lang, nakalahad na ang kamay. Nasaan ang sweldo mo? Nakakainis yan. Di ba? Doon po sa nightclub, hindi mo naman kaano-ano, kusang lalapit sa iyo at kakandong sa iyo. Pero yung misis mo, nung dati, napakalambing sa iyo. Pero sa isang banda, habang tumatagal ang pagsasama, nawawala yung lambing ng misis mo. Yung po bang pagdating mo sa nightclub, amuyin mo yung nando doon. Kahit hindi mo naman misis, amoy pinipig. Pero ngayon, ang misis mo, amuyin mo. Ang tagal nyo na nagsasama. Kapag inamoy mo, amoy bilas ang isda na. Paano ka namang gaganahan? Hindi ba? Kaya po kuminsan, ang tukso ay talagang parang maganda. Kasi aakiting ka sa parang maganda. Pero yung pala, iuhulog ka na sa pagkakasala. Kaya ito yung sinasabi ng Panginoon, mag-iingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo at ni Haring Herodes. Kasi ang tinutukoy niya, pakakaingat kayo sa masama na impluensya ng mga tao na ito. Sapagat kahit kakaunti, kahit iilan lamang, kapag na-impluensya ng iba, dumadami ang nai-impluensya ng lalo at dumarami rin ang po pwedeng maihulog sa pagkakasala. Kaya nga po ito rin ang panawagan sa atin ng ating Panginoon. Pakakaingat tayo na tayo mismo maging parang Pariseo o Haring Herodes sa ating kapwa. Nasalip na sila'y magabayan natin patungo sa mabuti, nagagabayan natin sila para mapahabak ang kanilang sarili, lalo tigit ang kanilang kaluluwa. Nagagabayan natin sila patungo sa mali, patungo sa pagkakasala, at hindi patungo sa kabutihan at tamang landas ng buhay. Kaya nga po mga kapatid, kung tayo lamang ay mag-iimpluwensya sa iba, sana maging pampalsa tayo ng masa, maging pampalsa tayo ng ating kapwa, hindi patungo sa masama, kundi patungo sa mabuti. Magsitayo pong lahat. Mga kapatid, natitipon tayo bilang sambayanan ng Diyos, dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama, panatag ang ating kalooban na tayo kanyang pagbibigyan. Sa bawat panambita ng ating po itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, aming panalangin. Ang ating mga pastol sa simbahan, naway italaga ng buong buo ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng kanilang pagsaksi sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mong aming panalangin. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na huwaran ng pananampalataya sa mga taong nasa kanilang pag-aaruga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mong aming panalangin. Tayong lahat, naway maibigay ang lahat ng ating makakaya para gawin ang nararapat at nawa ang salita ng Diyos ang siyang magbigay sa atin ng lakas para sa anumang gagawin natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mong aming panalangin. Tayong lahat, naway magpakita ng malasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mong aming panalangin. Ang mga yumao, naway magkatagpo ng bagong buhay at kapangahingahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mong aming panalangin. Makalangit na, mapalalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig at lagi maglingkod sa iyo ng may mapagbigay at marinis na puso. Hinihiling namin ko sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sige po, Juan.
po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Ang kapinawa ng Panginoon, ito paghari sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sangkainan niya. Ama naming imigta, kami naway dalisayan at panagutuin ang aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay niyang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Pinalugod mo sa Kanya baguing mabuti ang lahat at sa pamamagitan niya aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya hindi naiba sa iyo, pinabuti niyang maging di rin naiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo nung ihain niya ang sarili nung kami makasundo mo. Kaya naman iyong idinangal siya at yung tinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon ay lahat ng sa kanya nakikisa ay talaga magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amang nasa langit, ang iyong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon, ay nagpamalas sa amin ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga nangangailangan. Hinihiling ko po sa aking Ama na ako'y iyong tulungan sa aking paglilingkod sa iyo ng iyong bayan. Buksan ninyo po ang aking bibig upang magpuri sa iyo. Buksan ninyo po ang aking tenga upang makinig sa iyong mga salita. Buksan ninyo po ang aking kamay upang maisakatuparan ko ang buong husay ang aking paglilingkod sa iyong dambana. Alisin ninyo po sa aking puso't isipan ang aking anumang nakakagambalang isipan. Tulungan ninyo po ang makapaglingkod ng taimtim sa banal mong dambana, nang sa gayon ako'y makapagbigay galang, pagpupugay, pagsamba at pagpupuri sa iyo ngayon at magpakailanman.
Ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa. Tayo'y isa lang, magkawalan, pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan, at kung tayo'y bigo'y huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos na'y pag-ibig, Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mo lagi manabik ng pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming kabubuhay. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Matapos po ang ating banal na misa, ay magtitipon-tipon po tayo sa labas para po sa gaganapin na pagsasaabo ng mga tuyong palaspas noong nakaraang taon na gagamitin po natin sa paglalagay ng abo sa ating pupulo sa araw ng kinabukasan, Miyerkules ng Abo. Sumayin niyo ang Panginoon At sumainyo din. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang ating Panginoon. Magpasalamat kayo sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at mga bituin upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. Oh, magpasalamat sa Kanya.